Noong ika-23 siglo sinalanta ng digmaan sobra na sa populasyon at polusyon ang daigdig, kaya ang mga nakaligtas ngayon ay nakatira sa isang pagkalaki-laking lungsod na may domed at sarado mula sa kalikasan. Ang lipunan dito ay nabubuhay lamang para sa kasiyahan at pinangungunahan sila ng AI. Kaya hindi sila kailangang magtrabaho. Ang computer na ito ay humahawak pa nga ng reproduksyon at walang isa man sa mga sanggol nito ang may mga magulang. Bawat tao ay isinisilang na may hawak na hiyas na nagbabago ng kulay nila para tumatanda. At ang pula ay nagpapahiwatig kung kailan sila liliko sa edad na 30 na siyang edad kapag ang lahat ay dapat na wakasan. Sa ganitong paraan makokontrol ng computer ang populasyon. Ang ritual ng pagtatapos ay tinatawag na carousel at hindi nakikita ng mga residente iyon ay kamatayan. Inaakala nilang sila'y nababago at binubuhay muli bilang mga sanggol. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pangalan ng lahat ay may numero sa mga ito. Kung minsan, may mga tao na inaalam ang lihim sa likod ni carousel at sikaping tumakas bago sila mapatay. Ang mga rebelding ito ay kilala bilang mga mananakbo. Upang hindi sila makatakas nililikha ng computer ang Sandmen na ang katumbas ng pulisya. Isa sa mga Sandmen na ito ay si Logan 5 na humihinto ngayon sa pamamagitan ng nursery upang makita si Logan 6, isang sanggol na isinilang mula sa binhi na kanyang ipinanganak na abuloy. Gayunman ang kanyang kaibigang si Francis 7 ang nagpakilos sa alarma sa layunin pagpapaalala kay Logan na hindi mabuting maging mausisa. Pagkatapos ay sumasama ang dalawa sa mga tao na dadalo sa buwang ito na carousel event na libangan nila. Samantalang suot ng mga Sandmen ang kanilang itim na uniforme, nagsusuot naman ang mga sibilyan mga damit na katugma ng kulay ng kanilang mga hiyas. Kaya alam ng mga Sandmen na ituon ang kanilang pansin sa mga nakasuot ng pula kung sakaling sila'y may planong tumakbo. Kapag nagsimula na ang ritual ang mga biktima, ay pumapasok sa entablado habang nakasuot ng mga maskara at nakatayo sa paligid ng isang dambuhalang lotus. Pagkatapos ang entablado ay umiikot at pinalulutang ang mga biktima ng isa-isa. Ang mga taong nakamaskara ay pinapatay na may maliit na pagsabog. Samantalang ang lahat sa publiko ay natutuwa sa kanila. Masayang-masaya sina Logan at Francis subalit bigla silang nakakakuha ng katuwaan mensahe na may isang mananakbo na nagsisikap tumakas kaya agad silang umalis para sundan sila. Gumagamit si Logan ng scanner upang matatagpuan kung saan naroroon ang mananakbo at sa sandaling panahon lamang at siya'y nakita nila at kanilang binuksan ang apoy. Nagkaroon ng pagtugis sa pasilidad at aktual na tumawa ang mga Sandmen kailanman sila'y nagpapaputok na sisiyahang pahirapan ang isang mananakbo. Nang dakong huli ang mahirap na lalaki ay nakatapat sa balkonahe at siya ay nahulog at namatay. Ginagamit ni Logan ang scanner upang gumawa ng isang tseke ng pagkakakilanlan at mapansin ang lalaki ay nagkaroon ng pagbabago sa mukha. Habang naghihintay ng paglilinis, tinatanggal ni Logan ang mga gamit ng mananakbo kasama ang isang maliit na metal na ONC. Di nagtagal dumating ang pangkat na naglilinis at gumamit ng isang pantanging kagamitan upang sumingaw ang katawan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos pumunta si Logan sa kanyang marangyang apartment na Sandman at gumamit ng isang bagay upang ipatawag ang isang kasama para gumawa ng masama. Una isang lalaki ang lumilitaw subalit mabilis na binabago ito ni Logan para sa isang babae at nakilala si Jessica, 6, na nakasuot ng ANC kwintas. Kapag sinisikap ni Logan na magpa-frisky sa kanya siya ay tumatanggi dahil siya ay lungkot na lungkot matapos mawalan ng kaibigan sa carousel. Hindi ito naiintindihan ni Logan at nababalisa siya kapag sinasabi ni Jessica ang pagwawakas ay katumbas ng pagpatay. Patuloy niyang iginigiit na siya ay maging abala subalit muli siyang tinanggihan ni Jessie na nagpapaliwanag kung paano namumuhay si Sandman. Gusto niyang malaman kung bakit mali ang tumakbo at agad na nagagalit si Logan sa kanya na ipinaalaala sa kanya na maling itanong ang mga tanong na yon. Nag-aalala siya na baka siya ay isang mananakbo subalit siya ay bata pa at siya ay hindi magiging isang mananakbo basahin hanggang sa susunod na taon. Ang kanilang usapan ay nagambala ni Frances na dumating kasama ang dalawa mga batang babae na nagkatuwaan. Si Jessica ay nagmamadaling lumabas ng silid samantalang si Logan ay sumama sa grupo. Kinabukasan nakakita si Logan ng isang nagdurugong Sandman at nalaman niya na galing sa pagsunod sa isang mananakbo siya'y sinalakay ng mga Cobb, isang grupo ng mga Cobb, mga rebeldeng binatilyo. Pagkatapos sina Logan at Francis ay pumasok sa punong tanggapan ng Sandman samantalang na tumatalakay sa mga pagbabago sa mukha ng matapos ang mananakbo mula kahapon sa kanyang huling araw. Dahil dito nag-iisip si Logan kung nakatutulong kaya ang mga nasa klinika sa mga rebelde. Pagkatapos ay ibinigay niya ang lahat ng kinumpiskang mga bagay na kumukuha ng computer na mas matagal suriin kaysa sa karaniwan. Walang anong sinabihan siya ng AI na maupo at kilalanin ang simbolong yok subalit hindi ito kailanman nakita ni Logan.
Pagkatapos tinanong siya nito tungkol sa salitang sanctuary na hindi rin kailanman narinig ni Logan. Ipinaliliwanag ng AI ang Yonk at ang salitang sanctuary ay konektado sa 1,056 na mananakbo na hindi pa nahuhuli, ngunit hindi iniisip ni Logan dapat na posible at mapag-isip-isip kung ang sinuman sa kanila ay mga pagbabago mula sa carousel. Hindi sumasagot ang AI at nagsisimulang magsuspetsa si Logan kung kailanman ay may totoong pagbabago. Walang anong binigyang karapatan ng computer si Logan na pasukin ang mga seal sa lungsod at iwan ang dom upang hulihin ang lahat ng mananakbong ito, ngunit nalilito si Logan sapagkat ipinalalagay na walang panlabas na bagay. Hindi rin sinasagot iyan ng computer at inuutusan si Logan na magkunwari upang maging isang mananakbo upang matagpuan at wasakin niya ang sanctuary. Nang sabihin niya na ibibigay niya ang kanyang hiyas, inalis ng mga taon ng kanyang buhay, kaya ipinakikita ng hiyas na siya'y mamamatay sa lalong madaling panahon. Nataranta si Logan at gusto niyang malaman kung maibabalik niya ito pagkatapos ng kanyang misyon, subalit sinabihan siya ng computer na sunggaban ang Ankh at umalis bago ayaw nitong mangyari. Palibhasay nalito at nabalisa sa pagtatagpong ito, pinuntahan ni Logan si Francis at tinatanong siya kung may nakita ba siyang nagbago, subalit si Francis ay basta isipin mong ito'y isang walang saysay na tanong. Pagkatapos ipinatawag ni Logan si Jessica sa kanyang apartment at ipinakita sa kanya ang apartment nito ang kalagayan ng kanyang hiyas na sinasabing nais niyang tumakbo. Si Jessica ay maingat at nagpapanggap na wala siyang alam, kaya ipinapakita sa kanya ni Logan ang yang na tumutugma sa kanyang kwintas at ginagamit ang salitang sanctuary. Gayunman batid ni Jessica na pumatay siya ng isang mananakbo upang makuha iyon at hindi ito mangyari na mabuti ang kanyang mga intensyon ngayon, kaya umalis na lamang siya. Maingat na sinundan siya ni Logan, subalit nakikita lamang niya siya na naka-standby na kasama ng ilan mga kaibigan. Hindi niya alam na may isang lihim na grupo ng mga mananakbo na nagsasabi kay Jessica upang patayin si Logan dahil marami siyang alam. Nang maglaon sinabi ni Jessica si Logan ay tutulong at dadalhin ito sa arcade. Subalit bago niya mapatay ito si Logan ay nabibigyan ng impormasyon tungkol sa isa pang mananakbo. Si Jessica ay sumama sa kanya upang hanapin ang rebelde. At patungo roon ang babae nag-iisip kung ang tunay na mga anak nito ay mababangis na gaya ng sinasabi nila sapagkat ang mga ito ay parang mga hayop na ligaw ipinanganak mula sa mga tagapagparami. Gusto sana niyang makilala sana niya ang kanyang ina na pinagtatawanan ni Logan. Sa wakas ay nakarating sila sa Cathedral Station na isang katedral ay nagrereserba para sa mararahas na delinkwente. Ang lugar ay nasa malungkot na kalagayan at habang ang dalawa ay tumitingin sa paligid sila, ay nagtatakang biglang lumabas ng isang batang babae na nagsasabi kay Jessica na huwag matakot at pagkatapos bigla na lang umalis. Gusto siyang sundan ni Jessica pero iniisip ni Logan na baka isa itong bitag. Gamit ang kanyang scanner, natagpuan ni Logan ang mananakbo, ngunit bago siya makagalaw ang mananakbo tumatalon ang mga batang oso upang palibutan sila anupat nagbabanta ng karahasan. Sinabi ni Logan na naawa siya sa kanila, at nagsimulang mag-alinlangan sa kanilang lohikang yaman na walang nananatili rito pagkatapos na maging 16 na nagpapangyari sa mga batang oso na subuking gawin ito at bigla siya pinigilan. Gayunman nang simulan ni Logan na paputukin ang kanyang baril natakot sila at agad na tumakas. Pagkatapos muling ginagamit ni Logan ang kanyang scanner at hinahanap ang mananakbo na siyang humahanap sa mananakbo ay ang kanyang sarili. Ginulat siya ni Logan sa pagsasabing nais nitong tulungan at ipakita sa kanya ang ANC. Walang kamalay-malay na dumating din si Frances at labis na naririnig ang lahat. Walang nalalaman ang mananakbo tungkol sa sanctuary kaya nagbibigay si Logan ng ilan sa kanyang bulag na gas bilang proteksyon at pagkatapos ay sumama kay Jessica. Bago maaaring kumilos ang mananakbo biglang lumabas si Francis at pinapatay siya. Pag-alis nila sinabi ni Jessica kay Logan na naniniwala siya rito ngayon at hindi niya ito papatayin, subalit ayaw pa rin niyang dalhin ito sa kanyang mga kaibigan sapagkat hindi nila igagalang ang isang taong buhangin. Pagkatapos ay ipinahayag ni Logan na nais niya ng isang bagong mukha at sila ay nagtutungo sa operasyon sa gitna na palihim na tumutulong sa mga mananakbo. Nang sabihin ni Jessica sa doktor na gusto rin ni Logan na tumakbo siya ay nag-aalinlangan na magagawa ito ng isang sandman. Si Logan ay nakahiga sa isang pantanging mesa at upang patunayan ang pamamaraan ay ligtas na hiwa ng doktor ang mukha ni Logan at agad itong gumaling. Kapag magsisimula na ang pamamaraan ang doktor ay tinatawagan na ay nagpapangyari sa kanya na bumaling laban kay Logan kaya tinanggihan niya ang pagpapagaling at paggamit ng mga laser ng operasyon upang salakayin siya. Napapansin at itinutulak ni Jessica ang doktor sa mga kontrol habang ang laser ay sa dibdib ni Logan kaya't siya'y tumalon sa mesa at sinubukang buksan ang apoy.
Agad siyang kinalag ng doktor at sinimulang labanan ang kanyang kamay kaya itinulak siya ni Logan sa mesa at hinayaang patayin siya ng makina samantalang ang sabi niya kay Jessica. Sa sandaling iyon nagpakita si Francis upang pigilan sila, ngunit si Logan ay tumutok lamang ibaba siya at patuloy na sumama. Agad na gumaling si Francis at sinimulang habulin ang mga ito kaya kinuha ni Jessica si Logan sa pamamagitan ng isang lihim na tunel sa tindahan ng pag-ibig. Nakikita nila ang maraming masasamang bagay roon at sinisikap ng mga manggagawa na gambalain sila. Subalit ang dalawa ay lumalabas sa pinto sa likuran samantalang sinusundan ito ni Francis. Sa wakas sila'y nakarating sa isang abandonadong lugar kung saan nagtatago ang mga mananakbo at lihim na pinakikilos ni Logan ang tracker sa kanyang scanner upang babalaan ng tracker ang iba pang sandmen. Nung ang mga mananakbo ay lumilitaw pinalilibutan nila si Logan ng nagniningas na mga sibat sapagkat hindi sila naniniwala na talagang tumatakbo siya. Subalit ng sandaling iyon ang kalihim ng doktor ay dumating at sinabi sa kanila na sila ay nag-uusap-usap kung paano hinahabol ng isa pang sandman si Logan na nagpapatunay na isa siyang tumakas. Ang grupo ay nagpapahintulot kay Logan na dalhin ang tunel sa sanctuary, at maging sa bagaman may natitira pang mga taon si Jessica, gusto niyang sumama sa kanya na walang alinlangan sumabog ang isang pader at pumasok ang mga sandman at nagsindi ng apoy sa anumang lugar sila'y matatanaw na tumatakbo. Tumakbo si Logan kasama si Jessica habang nagpapaputok pabalik upang protektahan siya at dumating sa kabila si Francis na nagsabi sa kanya na patayin si Jessica upang patunayan ang kanyang katapatan. Sumibol si Logan upang takutin siya at muling tumakbo ang dalawa hanggang sa muling tumakbo ang dalawa binuksan nila ang pinto na nangangailangan ng isang ont upang buksan ito. Tinanggal ni Jessica ang kanyang kwintas subalit nahuhulog ito sa tubig kaya si Logan ginamit niya yung kinuha niya sa patay na mananakbo. Nagbukas ang pinto at tinatawid ito ng dalawa bago ito magsara nang lumabas si Francis. Gayunman nakita niya ang kwintas ni Jessica sa tubig at dinala ito sa pinto at di nagtagal ay bumalik sa pagtugis. Samantala ang dalawa ay nagugulat na makahanap ng isang panimpla na may isda sa loob at inaakala nilang malupit ang pagkain dito ng mga tao. Habang sila ay kumikilos pa sa loob natagpuan sila ni Francis na nagbukas ng apoy at wasakin ang isang tangke ng tubig na di nagtagal ay bumaha sa sangkapat. Itutulak ng tubig sina Jessica at Logan subalit nagawa nilang sunggaban ito sa hagdan at humanap ng pintong matatakasan. Ang mga ito ay napupunta sa isang elevator na agad na umaakyat at nagdala sa kanila sa isang nagyelong silid na pun ng mga eskultura at balahibong gawa sa yelo. Walang anong lumitaw ang isang creaky robot na nagngangalang Box na sinasabing siya ay may pagkain at siya ay isang pagsasanib ng makina at tao. Nais malaman ni Logan at Jessica ang tungkol sa sanctuary at sa isa pa mga mananakbo kaya dinadala sila ni Box sa ibang pasilyo upang isiwalat ang isang kasuklam-suklam na pasilyo na nagbago. Lahat ng mananakbo ay nagyelo upang gamitin sa pagkain. Dati ang silid na ito ang lugar kung saan inihahatid ang pagkain, at kapag ang pagkain hindi na dumating at ang mga tao ay nagsimulang lumitaw, hindi nakita ni Box ang pagkakaiba. Sa katunayan gusto ring anihin ni Box sina Logan at Jessica. Kaya nagkaroon ng away na duoy ilang beses na pinaputok ni Logan ang kanyang baril. Ang ilang ligaw na bala ay tumama sa kuweba at agad itong nagsimulang gumuho kaya ginagamit ni Logan at Jessica ang pang-abalang ito para tumakas. Ang dalawa ay hindi gaanong umiinom ng malamig na tubig at sa wakas ay nakasusumpong ng isang malaking bolang mainit sa langit na hindi nila nakikilala na parang araw. Pag nagawa na nila yon batid nila na sa wakas ay nasa labas na sila ng simboryo ng lungsod. Nagsisimula silang bumaba sa bundok at nararanasan ang anumang bagay gusto mong maglakad sa bako-bako at likas na kalupaan at mapagod. Di nagtagal kapag nakaupo si Jessica sa isang bato siya'y kakatuwa. Nung hinipon niya ng kanyang paa ang maliit na butike at sinabing kinapupuotan niya ang lahat ng bagay pinakalma siya ni Logan at kinukumbinsing magpatuloy ng hindi namamalayan sinusundan pa rin sila ni Francis. Pagkatapos huminto sila upang magpahinga sa gabi sa wakas ay natagpuan nila ang isang ilog at sa wakas ay nakahanap sila ng isang ilog at nagpa siyang lumangoy. Sa panahong iyon, natutuklasang malinaw ang kanilang mga hiyas na nangangahulugang ang DOMS computer ay hindi makarating sa kanila at natutuwa sila sa wakas ay sumang-ayon si Jessica na makiisa kay Logan. Pagkalipas ng ilang panahon napansin nila ang ilang gusali sa malayo at nagmamadali sa kanila subalit sila'y masama ang loob na makita ang lahat ng bagay na nangyari pinabayaan at lubusang sakupin. Natagpuan din nila ang Lincoln Memorial at nalilito sila sa hugis ng Lincoln Memorial hanggang sa mapag-alaman nila na ganyan ang hitsura ng mga matatanda. Patuloy nilang hinahanap ang lugar at naghahanap ng ilang libingan subalit hindi sila naghahanap o malaman kung ano sila. Kapag binabasa nila ang mga salitang minamahal na asawa at mahal na asawang babae hindi rin nila nauunawaan ang mga ito.
Pagkatapos pumasok sila sa Senate chamber at narinig ang ingay na nagpagulat sa kanila na isang tumatakbong pusa. Higit pa sa loob sila'y nakatagpo ng iba pang mga pusa at ang pinakamalaking sorpresa ay matandang lalaki. Hindi natatandaan ng lalaki ang kanyang sariling pangalan o nalalaman man niya ang hinggil sa may akdang lungsod at wala rin siyang hiyas. Sina Logan at Jessica ay nabighani sa kanyang puting buhok at mga kulubot na tinatawag ni Jessica na lamat habang siya'y humihipo sa kanila upang malaman kung sila'y nasasaktan. Ang matanda ay lumaki na kasama ng kanyang mga magulang na ngayoy patay na ngunit hindi pa niya nagagawa nakakita ng ibang tao maliban sa isa o dalawang pasumalang nagdaraan, ibig sabihin ang sa tuwin ay isang alamat ang santuaryo. Samantalang ipinakikita ng matandang lalaki ang mga ipinintang larawan ng matatandang tao, biglang-bigla nagpakita si Francis at dinalang bihag si Jessica. Sinisikap ni Logan na gambalain siya sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang sariling kamay subalit nang makita ni Francis na maliwanag ang kanyang hiyas tumanggi siyang makita ang katotohanan at tumalon kay Logan upang simulan ang isang away. Pagkatapos ng maraming pagpupunyagi at paghampas sa isa't isa ng mga aklat at ang muebles si Francis ay umaatake kay Logan na may flagpole ngunit agad siyang kinalag ni Logan at pinabagsak siya ng kanyang sariling sandata. Palibhasa'y masama ang loob niya si Logan ay nagmamadaling pumanig sa kanyang kaibigan at si Francis napansin ang malinaw na hiyas na nagpangyari sa kanya na maniwalang si Logan ay muling binago. Pagkatapos ay namatay si Francis sa bisig ni Logan. Itinuturo sa kanila ng matandang lalaki kung ano ang isang libingan at inilibing nila si Francis sa sementeryo. Pagkatapos sinabi ni Logan na nais niyang dalhin ang matandang lalaki sa lungsod patunayan na ang kanilang sistema ay isang kasinungalingan subalit hindi iniisip ni Jessica ang mga bagay-bagay pagbabago at nais na manatili roon. Inakusahan niya si Logan ng pagnanais lamang na pumatay ng mas maraming tao bilang paghihiganti subalit ipinaliwanag niya na ang kabaligtaran ang nais niyang iligtas sila sa carousel kaya tinanggap ni Jessica at ng matandang lalaki ang paanyaya. Kinabukasan nagsimula ng maglakbay ang tatlo pabalik sa lungsod. Pinagsasaluhan ng matandang lalaki ang maraming lumang kwento at nang huminto na sila upang magpahinga siya ay nagpahinga sa mga salitang iyan ng mag-asawa. Nagustuhan ito ni Logan at Jessica at nagpa siyang tawagan ang isa't isa. Pagkalipas ng ilang panahon narating nila ang isang hydroplant na nagsusuplay ng tubig sa container ng lungsod kaya kailangang maghintay sa labas ang matandang lalaki habang sina Logan at Jessica malihim na pumasok sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig lumalangoy sila sa ilang tangke at sa wakas ay lumabas sila sa isang pool hinahayaan silang makarating sa lungsod sa tamang panahon para sa isa pang karusel. Ipinakikita ng dalawa sa karamihan ang kanilang malinaw na mga hiyas at sinasabi sa kanila ang katotohanan subalit hindi sila pinapansin ng karamihan sa pag-akalang sila'y nasisiraan ng bait at sila'y nagwawakas na aresto ng mga Sandmen. Ang dalawa ay kinukuha upang tingnan ng AI para sa pagtatanong at isang pamamaraan kilala bilang surrogation ay ginagamit kay Logan upang tingnan ang kanyang surrogation, pagkamalas at pagkuha ng impormasyon mula sa kanyang isip. Kapag nagtanong ang computer tungkol sa sanctuary at sa mga mananakbo kay Logan laging nag-uulit ng mga salitang gaya ng walang santuaryo, matanda, kagibaan at lahat ay nagyelo. Ang AI ay patuloy na nagtatanong ng gayunding mga katanungan sapagkat iniisip nito ang mga kasagutang ito ay salungat sa napatunayang mga katotohanan at ang pagkakita sa mga alaala sa isip ni Logan na nagpapatunay na ito ay nangyari sa AI na maging labis-labis ang makina ay naglalabas kay Logan at nang tangkain ng mga Sandman na sunggaban siyang muli agad siyang nagpaputok sa mga ito at tinatapos ang pagsira sa computer sa kanyang paglabas. Walang anong lahat ng gusali ay nagsimulang sumabog at ang mga tao ay nataranta. Habang ang mga ito'y sumigaw sa takot at ang ilan ay napatay ng bumabagsak na mga debris. Ang humihinang sistema ay nangangahulugan din ng pagbagsak ng mga city seal at ang takot na mga tao ay lumalabas kung saan nila nakilala ang matandang lalaki. Ang lahat ay nabighani sa kanyang hitsura at nagsisikap na hipuin ang kanyang mga kulubot samantalang ipinagmamalaki ni Logan at Jessica ang pasimula ng mas mabuting pagbabantay lipunan. Tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification para makapanood ka pa mga ganitong video. Salamat sa panonood.